PCG, naubos na daw ang pasensya. Agresibong Chinese militia binomba umano ng water cannon sa Ayungin. Oy, PCG daw ng bomba ng water cannon sa Ayungin mga tol. Di natin alam kung ito ay may katotohanan pero again, ito ay bibigyan natin ng reaction video. Pag mga ganitong title tas hindi ko pa masyadong napapanood no. At hindi rin naman napag-uusapan sa balita at hindi rin naman napag-uusapan sa Senado. Medyo alangan ako pero gusto ko pa rin siyang mapanood para malaman natin at makapagbigay tayo ng commentary at reaction video mga tol. Pero bago natin ito simulan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay PHTV mga tol, at kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to mga tol. Iniulat na isang source na binomba umano ng Philippine Coast Guard ng water cannon ang dalawang Chinese militia vessel malapit sa Ayungin Shoal matapos maubusan ng pasensya ang mga tripulante ng PCG. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na pilit umanong hinarang ng Chinese militia ang kanilang barko habang nagbibigay ito ng suporta sa ginawang resupply mission ng Sandatahang Lakas sa Ayungin Shoal. Okay mga tol, hindi natin to pinatototohanan no. Hindi natin to ibinabalita mga tol bilang factual. Imagine nyo na lang, ito yung gusto natin makita mga kapatid. No, etong napapanood natin ngayon, ito yung gusto nating masaksihan na yung PCG natin, na yung ating sandatahan is tumatayo, naninindigan mga tol dito sa ating karagatan. No, kung ano yung dapat at applicable na gawin mga tol para ipagtanggol o para depensahan natin yung ating karagatan, ito yun. Diba? Hindi naman sa paghahamon ng away kasi ginagawa nga nila sa atin to eh. So sa madaling salita, hinahamon nila tayo ng away pag ginagawa nila sa atin to. Hindi naman to armed attack mga kapatid eh, diba? Pambobomba ng water cannon para itaboy yung mga parang insektong namumunga, insektong namumungad dito sa ating karagatan mga tol. Ito yung ito yung sinasabi ni Senator Robin Padilla nung nakaraan dun sa post niya yung binasa natin kahapon. Sabi niya, paano mo sasabihin na malaya ang bansa mo pati ang mga taong to, pati ang mga tao ay malaya kung inaamin mo na hindi natin kayang depensahan ang ating soberanya. Diba? Yun yung sabi niya mga tol. So hindi natin inaamin na hindi natin kayang depensahan ang ating soberanya. Sa madaling salita, kaya nating depensahan ang ating soberanya. So ano ang pipigil sa atin para gawin itong mga ganitong klaseng hakbang mga tol, no? So itong ipinapakita sa atin mga tol, hindi natin sinasabing actual na naganap, no? Isipin na lang natin, ito yung parang dream natin, ito yung parang gusto nating masaksihan na kumikilos tayo sa akmang paraan, mga tol. Hindi sa pang-aaway sa kanila, kumbaga para itaboy sila at ipakita sa kanila na etong West Philippine Sea, etong Ayungin Shoal, etong mga nasabing pasok sa EEZ natin ay tinitindigan natin mga tol. So tuloy natin. Sana malinaw sa inyo yun Hindi umano nakapagtimpi ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard kaya nagdesisyon sila na gumamit na ng water cannon. Ngunit bigla din umanong gumanti ang mga Chinese at gumamit din sila ng water cannon. Para tayong nanonood dito ng pelikula mga tol. Para tayong nanonood ng pelikula na iniisip natin, na ini-imagine natin na ganito yung nangyayari. Agad namang pumalag ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin at sinabi na hindi umano katanggap-tanggap ang ginawang panghaharas ng Philippine Coast Guard sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Woo! Nai-imagine din natin na ganun ang sasabihin nila kung sakasakaling mangbobombahin natin sila ng water cannon. Pero kapag sila gumagawa niyan sa atin mga tol, ang sinasabi nila professional move. Ito yung ang tawag dito, nararapat na gawin, 'di ba? Proper. Ito daw yung proper na ginagawa nila kasi
tawag dito, pinapakita lang nila o dinidepensahan nila yung kanilang soberanya, di ba? Yun yung madalas nating naririnig sa kanila, mga tol. Whenever na hinahabol tayo, hinaharang tayo ng kanilang mga barko, yun yung sinasabi nila, mga tol. So kapag tayo gumawa niyan sa kanila, eto din yung pwedeng asahan nating sasabihin nila. Iniulat ito matapos nagsagawa ng Joint Territorial Ground Operation ang mga Filipino troops kasama ang kanilang Australian counterpart para mapabuti at mapahusay ang kanilang tactical defense at counter-offensive strategy. Sa ilalim ng Exercise Karabaru, sumailalim ang mga Australian troops mula sa 5th Battalion ng Royal Australian Regiment, 1st Combat Engineer Regiment at mga sundalong Pilipino mula sa 99th Infantry Battalion ng 1st Brigade Combat Team sa isang defense operation drill sa Australia. Ginawa ang pagsasanay upang subukan ang iba't ibang mga techniques sa perimeter defense para sa self-security at protection ng isang column ng mga army platoons habang nagsasagawa ng military operation. Inilarawan ni Philippine Army Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad ang perimeter defense bilang isang taktika para makabuo ng combat power, lalo na sa panahon ng pagpapatrolya laban sa mga pag-atake ng kaaway. Pinalalakas din ito ang tactical coordination at pinapataas ang survivability, lethality at command and control sa loob ng urban environment habang pinapahusay ang interoperability ng multinational combined arms teams. Ang iba pang aspeto sa ginawang pagsasanay ay ang pagtalakay sa medical care sa mga tropang nakadeploy sa mga combat zones upang maiwasan ang pagkamatay habang nasa aktwal na military operation. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na nag-deploy umano ang Philippine Air Force ng dalawang FA-50PH fighter jets sa West Philippine Sea upang magsagawa ng aerial patrol at monitoring noong nakaraang araw. Ngunit sinabi sa report ng Philippine Air Force na namataan umano ng mga fighter jets nito ang isang warship ng People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea at agad umano nila itong nilapitan. Naniniwala ang Philippine Air Force na ang Chinese warship ay nagsasagawa ng maritime patrol at sinabi na namataan din nila ang ilang mga Chinese Coast Guard vessel at fishing militia na nagkukumpulan malapit sa mga inuukupang lugar ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sana nga ganyan no? Nag-deploy ang Philippine Air Force ng mga fighter jets sa West Philippine Sea matapos iniulat na matagumpay na nakumpleto ng Armed Forces of the Philippines ang ginawa nitong pinakabagong resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Colonel Medel Aguilar ng tactical operation na ito ay isang manifestasyon ng kanilang pagpupursige na igiit ang mga karapatan at jurisdiksyon ng gobyerno sa maritime zone ng Pilipinas at ito ay pagtupad din umano sa kanilang responsibilidad na pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga sundalo sa Ayungin Shoal. Sana nga ganun talaga no? Ganun talaga nangyayari. Sinabi niya ng unprofessional na aksyon at mapanganib na maneuver na isinagawa ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia ay hindi kailanman mananaig sa kanilang mga ginagawang legal at lehitimong operasyon na kung saan ay nakabatay sa rules-based na international order. Nagpahayag din siya ng pasasalamat sa National Task Force for the West Philippine Sea at sa Philippine Coast Guard dahil sa pagbibigay nila ng gabay at suporta upang makumpleto ang ginawang resupply mission. Ito na ang ginawang ikatlong resupply mission matapos ang insidente noong August 5 na kung saan gumamit ng water cannon ang Chinese Coast Guard laban sa isang Philippine vessel na naghahatid lamang ng mga kinakailangang items sa BRP Sierra Madre. Ang Philippine Navy ship na BRP Sierra Madre ay nakaground sa Ayungin Shoal mula noong 1999
Ang barko ay ginawang outpost ng 100 marines at sailors at itinuturing na simbolo ng soberanya ng Pilipinas sa lugar. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Kalayaan Island Group na isang integral part ng Pilipinas at nasa loob na exclusive economic zone at continental shelf ng bansa. At ayon sa international batas, ang Philippine government ang mayroong sovereign rights at jurisdiction sa lugar. Okay mga kapatid, no? Sabi ng international na batas, ang Pilipinas ang may sovereign rights dyan. Tayo ang may karapatan dyan at tayo ang may jurisdiction dyan mga tol. Dahil yan ay pasok sa 200 nautical miles natin o yung exclusive economic zone ng Pilipinas mga tol. Ulita, hindi natin to ibinabalita na nangyari mga tol. Itong pambobomba ng water cannon daw ng PCG dito sa mga Chinese militia vessels na hindi natin kinukumpirmang nangyari yon mga tol. Dahil ang sabi ng PCG, hindi daw nila gagamitin ang kanilang water cannon para pang-atake, kumbaga para ito ay makaligtas daw. Halimbawa may nasusunog na barko, yan, gagamitin nila yung water cannon na yon para patayin yung apoy. So hindi nila ipantatabo yun. Pero etong mga napanood natin, ito yung mga nai-imagine natin na sana nagagawa natin ng may lakas ng loob. Hindi dahil sa natatakot tayong baka pagsimulan ito ng gulo, hindi sa dahil natatakot tayong pagsimulan ito ng standoff o ng tension, kundi dahil gusto nating tindigan yung ating claim, etong ating soberanya mga tol. Tulad din naman ng sinabi, 'di ba, ng senator na paano mo masasabing malaya ang isang independent ang isang nation at malaya ang mga tao dito kung inaamin natin na hindi natin kayang protektahan ang ating soberanya at ang sovereign rights natin. So sa madaling salita mga tol, dapat sinasabi natin, hindi lang sinasabi dapat ginagawa din natin na ipinapakita natin sa ibang bansa na kaya talaga nating protektahan o kaya talaga nating depensahan yung ating sovereign rights, yung ating soberanya, no? Sa pamamagitan ng ng pag-iwas sa gulo, sa pamamagitan ng ng ayaw natin tumaas ang tensyon kaya hayaan na lang natin na hinaharang yung mga barko natin, hayaan na lang natin na binobomba tayo ng water cannon, hayaan na lang natin na hinaharang yung mga barko natin pag may resupply mission, hayaan na lang natin na pag alis ng mga China militia vessels, makikita natin ubos na yung mga corals. Yun ba yung proper na pagdepensa sa ating soberanya? Diba? Kasi nga ayaw natin ng tulong ng ibang bansa eh. Mas maganda nga daw yung mga mamamayan pumasok na sa sa reservist, no? Ipatupad na yung mandatory ROTC. Na tila baga na pag nagkaroon ng kaguluhan ground war to. Hindi na ganoon ang labanan ngayon kasi mga tol eh. Palakasan na ng armas to eh, palakasan na ng weapon to eh. No, kahit na sandamu ka lang sundalo mo, ang daming reservist ng bansa natin, isang bagsakan lang sa atin ng mga nuclear nila o kaya ng mga fighter jet nila na malalakas eh. Yun yung labanan ngayon mga tol eh. So sa panahon natin ngayon mga tol, hindi yung parang inaano natin, sinasayko natin yung mga tao, matapang ka, sige nga, pasok ka nga sa reservist. 'Di ba? Parang parang yun yung ginagamit niya laging paraan para ipakita na hindi ka naman matapang eh. Mga ganung mga bagay eh. Ang mga sundalo, mga tol, yung mga PCG, yung ating mga kasanduluhan, nandiyan talaga yan para ibuwis nila yung kanilang buhay. Hindi para automatic na ibuwis talaga sa sugal, mga tol. Andiyan yan, tungkulin nila na ipagtanggol ang ating bayan, mga tol. 'Di ba? Kailangan lang talaga ding suportahan sila ng ating gobyerno. Kasi matatapang yang mga yan. Pero minsan bababa ang moral nila kapag wala silang nakukuhang suporta. 'Di ba? Kaya ang ginagawa nila, humihingi na lang ng tulong sa ibang bansa eh. Ang problema pagdating ng tulong sa ibang bansa, nagiging masama pa. Mga tol, no? Nagagalit pa yung ibang mga nasa gobyerno natin. Hindi natin kailangan yan. Dapat Pilipino ang bida. Mas magaling tayo dyan. 'Di ba? Mga ganun lagi yung naririnig natin eh. So itong napapanood natin mga tol, parang ito yung gusto natin laging makikita eh, no? Yung PCG natin, yung ating mga kasanduluhan talagang tumitindig, no? Pinapalayas nila yung mga Chinese militia vessels na namumugan diyan, 'di ba?
ginagawa nilang pugad yung diyan pag alis nila wala na yung mga corals, wala na yung mga isda, nasira na lahat nila, di ba? So eto mga tol, ulitin natin, hindi natin to binabalita, parang ipinapakita lang natin yung gusto nating masaksihan mula rito kay PHTV. Ikaw, ano ang masasabi mo mga tol dito sa video napanood natin? Comment ka sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.